Both ASEAN and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the Kaso po, ganun po ba ang ginagawa ng China, mga kababayan? Pinapanatili po ba ang kapayapaan? Pinapanatili po ba ang kaayusan doon sa bandang West Philippine Sea? Hindi naman di ba? Nambubuli ho sila, mga bossing. At ang nakakalungkot pa ho dito, mga kababayan, mismong mga leader natin, yung kanilang mga kakampi pa. O, di ho ba? Mismong mga leader pa natin, yung pabor sa kanila. entire Indo-Pacific region. In this regard, I thank Prime Minister Modi for India's consistent support for international law and the rule of law in our China ang tinutukoy dyan, mga bossing. Kasi po yung India patuloy ang pagsuporta at patuloy ang pagpaang patas sa Pilipinas. Pero yung China, pambubuli ho. Kaya nga, eto isusunod ko sa inyo, mga boss Chipamo, sir. Si Pangulong Bongbong Marcos, hinamon ba ang tamang word doon? O wag na, baka magalit. Sabihin ng mga DDS is masyado kong ano tawag doon? Sinosobrahan yung aking mga pananalita. O sige, inimbitahan na lang. Pangulong Bongbong Marcos, iniimbitahan si Xi Jinping na dumalo sa ASEAN, seek to redefine ties with Beijing. Ang tanong ho dito, mga kababayan, makaka-attend po kaya sa imbitasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito ho, mga boss Chipamo, sir, ay kumbaga, para pag-usapan po, mga bossing, yung pagkakaayos, pagsasaayos, nung pagtitinginan sa isa't isa ng magkabilang panig na bansa patungkol dyan sa mga West Philippine Sea, etc., etc. Ang tanong, makakadalo ba si Jinping? Baka hindi, baka matakot dito kay Bongbong Marcos. Bakit to? Sabi dito, Kuala Lumpur, Malaysia, President Marcos said he plans to invite Chinese President Xi Jinping to Manila during the Philippines chairmanship in the Association of Southeast Asian Nations sa 2026 dahil tayo nga po ang mag-host, expressing hope that both sides can redefine ties beyond maritime dispute. Yan po yung sa West Philippine Sea. Ngayon mga bossing, eto sabi ni Pangulo, I just laid out the fact, Marcos said when he asked about his remarks front Chinese Premier Li Qiang during ASEAN. I always try to just explain to everyone what is happening, and that this is the solution situation in the Philippines find itself. Ito yung nangyayari sa amin, kaya sana matulungan ninyo kami. Ngayon tanong, makaka-attend kaya si Xi Jinping kung ganito ang balita? Kung ganito po ang balita, pangdaigdigan, is Xi Jinping's rule ending? Alam niyo mga kababayan, simula po nung nagtaripa si Trump, nag-aaklas na yung mga Chino kay dito kay Xi Jinping. Nabalitaan niyo, 'di ba? Gumante ng taripa din si Xi Jinping. Kaso mga kababayan, mukhang inaayawan na. Dahil halos nayanig ang ekonomiya nila, mga boss di ba, Rodrigo Duterte? Shout out sa iyo, boss. Nagtataka yung iba. Sabi, si Rodrigo Duterte, kinakalaban mo yan, shout out sa iyo. Pansinin nyo na lang yung mga comment niyan. Ngayon mga kababayan, madaming mga madaming mga Chinese ang nagagalit na dito kay Xi Jinping. Kasi daw bakit gano'n? Hindi kayang pangalagaan o panatiliin yung kaayusan o yung kanilang ekonomiya. Ngayon, siguro, na-stress yung mama. Diba? Is Xi Jinping's rule ending? Bakit daw ho? Sabi ni Mark Estacador, close mga factory nila. Correct? No? The truth about his rumored mini-stroke immortality talk with Putin and the growing rift inside the CCP amid trades war with the US. O siguro ho, mga bossing, kung totoo na si Xi Jinping ay may mild stroke, kung tawagin sa Pilipinas, mga kababayan, baka dahil na stress. Dahil po sa kalagayan ngayon ng China, mga bossing. With the ever-contested debate of who
of who is going to be successor of Xi Jinping. Aba, may pamalit na. Pinag-uusapan na yung pamalit. Another widespread speculation about Chinese President Xi Jinping's health has intensified recent weeks, with some observers suggesting he may be facing the most serious crisis of his political career. October 13, 2025, fresh na fresh ho. Xi and his wife, Peng Liyuan, appeared to the Global Women's Summit in Beijing, where nasan ba yun? Pledged 10 million million to UN women's and 100 million towards the global. Yes, instead of easing speculation, the heavily edited state media coverage, his brief remarks only deepened doubt. In the video, commentator commented that she appeared tired and hesitant. Alam niyo naman ho, mga bossing, kapag kayong may mga ganyang mga karamdaman, makikitaan mo yan na pagkapagod, alam mo yun, bagsak ang katawan, etc., etc. Paano yan? Di ba? Naku po, mukhang malapit ng palitan si Xi Jinping, no? Mukhang yung mga bully, unti-unti na pong nalalagas, mga kababayan. Sabi ni Jacinto Banal, Boss Mark, shoutout mo naman, Banal family. O yan, start na tayo mag-shoutout kay Joel Badiola. Amo ko yan, sabi ni Rodrigo Duterte. Di ba nga, pumunta sa iyo pumunta ka kay Xi Jinping. Kinausap nyo si Xi Jinping. No? Para daw humingi ng asylum. At ang sabi ho, ibinuko ni Atty. Larry Gadon, hindi na daw tinanggap. Kasi bakit nga? May nabalitaan na o narinig na yung balita na, meron ng warrant of arrest from ICC. Kaya ayun, hindi na tinanggap. Pinauwi na lang daw po ng Pilipinas. Sabi ni Mark Estacador, 1/3 daw kasi suki nila Amerikano. Correct naman yan eh. O di ba? Alam mo kapag ka pumunta ka sa ano bang site 'yon? Yung lagi kong Amazon, sa mga Amazon o yung isa. Meron yung isa sa eBay, pag pumunta ka diyan sa mga site na yan, halos karamihan mga boss is produktong China ho. No? So ngayon, sila yung laging binibili. Pero dahil nga ho, mga kababayan, tataas na yung presyo, madodoble, etc., etc. Siyempre, hindi mo napipiliin yung mga ganung produkto. Mas pipili ka na doon sa mga dekalidad kung kapresyo na lang ng mga manggagaling sa China dahil po doon sa taripa. O, di ba? 1/3 ulit nila, Europa, di 2/3 na. Tapos lahat ng direct trade sa China madadamay. At kaya nga di ba yung ibang mga kumpanya inililipat na? At sabi ko isa ang Pilipinas sa posible na magkaroon ng pabor doon sa taripa ni Trump. Kasi ililipat po yan sa Pilipinas. Walang ganong kalaking taripa. Hindi naman, di ba? Yung kanila, gaano po yun? Halos doble-doble yung presyo. Di ba? Just Vincent,